Good day, everyone. My name is Maui Bago. Isa ako na tribong manubo sa Talaingod. Ako pala yung first graduate ng Tatag IP Foundation. Itong foundation na to ay tinayo ng 56 IB Infantry Battalion. Dahil po sa tulong nila, masayang-masaya kami dahil malaking tulong po ito para sa aming mga tribo. Kaya ngayon, sinabi ko na ang lahat na ito na talaga ang pagkakataon na sasabihin ko ang mga pangarap namin. Isa ako na nangarap na maging army officer. Kaya naghahanap ako ng makatulong sa akin at saka yung mga kasamahan ko rin na nag-aaral pa, ganun pa rin, nangangarap din sila na maging sundalo sila. Kasi sa pamilya namin, wala pang naging sundalo galing sa pamilya namin. At sa story sa buhay ko talaga, simula nung bata pa lang ako, galing pala ako sa sitio Nalubas, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte, kung saan yung mas malayo na sitio sa buong Talaingod. Kaya nung maliit pa ako, nung bata pa ako, na habang nakatira ako dyan sa Nalubas, yung parents ko pala na ang pamumuhay talaga namin ay naglalanot. Tapos nagtatanim ng mais. Minsan wala pa yung mais, walang bumibili. At mahirap ang buhay. Tsaka ang kinakain namin palagi yung kamuti tops or saging, ganun. So naranasan ko yun. Hanggang sa nag-aral na ako ng grade 3, may nakapasok na Salugpungan School. Tinatawag na Lumad School. Galing sa Rural Missionaries of the Philippines. Sila yung nagmamanage dyan. At kung saan itinayo first sa Sitio Dulian, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Diyan nila pinupundar yung Salugpungan. At hanggang sa nakapatayo sila ng high school level ng Talaingod. At diyan, halos mga community ay pinapasukan ng Salugpungan School. At doon sila nagpapatayo ng paralan. Kaya yung mga estudyante doon ay unti-unting walang nag-aral sa National High School sa Santo Niño. Kasi nandoon na sa Salugpungan sila nag-aral. At isa na ako doon na nag-aral hanggang mula grade 3 hanggang sa high school, grade 10. So, pagkatapos ng grade 10 ay nag-aral ako sa City CSM na kung saan yung tinatayo nila na paaralan sa pamamagitan ng iba't ibang organisasyon na nagsuporta ng CPP, NPA, doon nila tinayo yung college level na paaralan. At yung mga nag-graduate ng high school ng Salugpungan, doon nila pinapasok kasi sabi nila pag nakagraduate sila yung magtuturo ng mga iba't ibang komunidad. So, nalalaman ko doon, habang nag-aaral kami doon, ay kabilang kami sa mga gawaing rally, aktivista. So, doon. So, Pause. So, hanggang sa nagpunta ako sa kung saan itinayo nila yung college level na tinatawag nila na City CSM. Ang meaning ng City CSM ay Community Technical College of Southern Eastern Mindanao. So, yan ang pinakamalaking bahagi ng CPP NDF NPA
na para i-recruit ang mga kabataan upang sumali sa mga aktivista. So, doon ko napapansin na yung mga nag-graduate, actually, so ginamit sila para daw magtulong, para magtudlo ng mga communities of the IPs communities. Pero yung iba ay kadalasan nandun na sa bundok, no? So sila na yung ganun nagiging talaga yun. Yes, sir. Sila na yung nagiging mga mamanage doon sa bundok. So yan talagang nakikita ko, kaya ito honestly kasi mahirap na magsalita tayo ng hindi totoo. Kasi yan talaga yung naranasan ng buhay ko. So while yung iba namamatay na rin sa gira, yung mga nakakapagtapos sana ng galing sa tulong ng CPP, nakatapos doon, pagkatapos bumalik sa sa grupo, doon namamatay yung iba. So yun, no, mahirap. Kaya doon nagpatuloy ako sa pag-aral ko doon sa CTCSM hanggang sa nakapagtapos din ako ng senior high school, grade 12. Simula grade 11, 2017, grade 11 na ako doon sa CTCSM. Sa tinayo nila na college level. At hanggang sa grade 12 ako, nakatapos din ako ng grade 12. So, ayun. Pagkatapos ko ng grade 12 ay lilipat na ako sa Haran. Nandun na ako sa Haran. Ano yung Haran? Kasi yung Haran, yan yung pinakamalaki na evacuation center. Lahat ng mga iba't ibang sektor or mga iba't ibang community sa Talaingod, hindi lang din sa Talaingod, pati na rin sa Kapalong, Kapalong, Davao del Norte, yung mga sitio dyan na naapektaran daw sa operasyon ng military. So doon sila nagbabakwit sa Haran. Kasi yung Haran kasi, simula pa nung 2013, nagsisimula na yung bakwit ng mga tao. So doon sa Haran ay marami ang nagsuporta doon, mga iba't ibang grupo ay sila doon, nagkakandak din sila ng mga seminars. Like mga NGO, yes sir, mga like NGOs. So yan sila ang doon sa loob. At may medical mission din sila. So yun, may na nga sila doon. May na kami dati doon clinic center. So yung mga magkasakit sa loob, kami na yung doon sa loob mismo. So so habang estudyante ka, tumutulong ka na doon sa evacuation center? Yes po sir. Isa rin ako na nagmamanage ng martial security, parang ganun sir. Security sa loob. Parang ganun. So kung sa isang grupo, kami yung nagbumonitor isa ako sa leader of martial security sa loob. Kung may mga mapapansin ako na mga sa loob, kaguluhan sa loob, kami yung nag-secure noon. Bakit ilan ba yung evacuees doon? Marami sila sir. Kasi galing Talaingod, Bulo, ilang sityo. Galing sa Talaingod, marami doon sila lahat sa pati na rin yung pinanggalingan ko na sityo na Lobas. Kasi yung sityo na Lobas, nandoon kasi yung yung pinaka-leader ng si Dato Tungig Mansumoy at brother ng mother ko. Siya yung talagang pinaka-head talaga sa sa galing Talaingod na na rebelde grupo. Yes sir. Sige nga, ikwento mo muna yung father mo. Yes sir. So yung father ko dati ay isa rin siya na membro ng NPA. Kaya bata pa lang ako na palagi na kaming nagpupunta sa sa posting sa grupo ng Posting ay kampo, yan ang tawag, di ba? Kampo ng Kauban. Kasi ang tawag namin dati sa sir, ang term na ginagamit namin sa Kauban, kasama, ay Kauban. So kampo ng Kauban, yun yung kampo ng NPA. Sir. Okay. Kampo ng Kauban namin. So, yun. At hanggang sa yung puso ko talaga, walang ibang nakakapagkuan sa utak ko. Nakapasok sa utak ko kasi
sila kasi yung first na kuan, nakita ko ng mga Bisaya. Sabi ko, yes sir. Sabi ko, dahil sa remote area tong sa kuan siguro, pag nakalabas kami sa kuan sa mga public area sir, natatakot kami ng mga Bisaya. Ganun ba? Yes sir. Right. Ganun ba? So, yung, ano mo nga ng kaunti, balik tayo, mother, ikwento mo muna mother mo, then balik tayo nga yung, ano ba yung tribo nyo para maikwento, maintindihan natin. Yes sir. Sige, mother, father mo muna. Sir. Ay, yung father ko pala ay tribong Atta Manubo din ng Talaingod. Saka yung father ko rin, parehas lang sila. Atta Manubo rin. Parehong nasa loob. Pero yung mother ko, ay yung father ko, maliit pa ako sir, namatay na. Kaya sobrang mahirap ang naranasan ko. Maliit pa ako noon, wala pa akong mga 2 years old or 3 years old, ganun sir, mga 3 years old talaga. Namatay na yung father ko. Ang hirap ng buhay mo. Yes sir, pala. Ang hirap talaga ng buhay ko. Ikwento mo yung hirap ng buhay ng isang bata na... Kasi interesting tong buhay mo, and sana maging army officer ka. Sir. Kasi interesting yung buhay mo kasi father mo namatay bata ka at Manobo, mother mo nasa loob naman. So, sino nag-alaga sa'yo? Yes sir, ganun sir. So, nung bata pa lang ako, sobrang mahirap no. Araw-araw na umiiyak ako. Kasi, nung pagka mga 6 years old na ata ako, doon ko na nalalaman talaga na wala pala akong tatay, wala pala akong amahan. So, sinabi ng nanay ko na ang pagkakaalam ko kasi yung lolo ko, yung father ko. Kasi doon ka lumaki. Yung nagkuan sir, pero namatay rin siya. Oo. Hindi aabutan ng ilang kuan, namatay na rin siya. Maliit pa talaga ako. Kaya ang ginawa ng nanay ko, sumali siya sa kuan, pero ilang kuan lang hindi niya natiis. At lumabas siya sa NPA. Sumali siya doon. Kaya ang ginawa ng nanay ko, nagpapaaral sa akin, yun lang, yung kamuti ang kinakain namin, mag-isang taon. Yan ang pinabaon niya sa akin, sir. Mag-aral saging, ganun. Mahirap talaga, sir. Dalawang kuan kami magkapatid kasi pagkamatay ng father ko, may nakakuan naman sa mother ko na kapatid ba? Oo. Kaya dalawa kami, lalaki. So, ilang nilalakad nyo, school nyo, o nasa salupungan ka na nun? Hindi pa, sir. Hindi pa talaga, sir. So, nasa yung normal na totoong eskwelahan ka pa? Ang totoong eskwelahan talaga, sir, Bukid nun talaga ako nag-aral. Tapos Talaingod ako galing. Lalakarin ko 2 araw, sir. Yes, sir. Totoo, promise. Makatulog ka pa sa kuan. Kahit yung mga sundalo dito sa Talaingod, sir, alam nila talaga kung gaano kalayo yung sitio ko talaga, sir. So, gaano kalayo yung sitio mo na 2 araw mo lalakarin? Galing sa Talaingod, sir, lalakarin mo patungong Bukidnon. Yan, sir, ang totoo. Kasi dati, sir, mahirap eh. Wala kaming mga kuan masasakyan at malayo kami sa kuan sa bundok. Gaano kalayo nga? Gambaga, ano ba yung itsura ng sitio nyo? Kasi sitio, para ma-realize ng publiko na gaano kalayo, ano yung... Ang sitio namin, sir, ang sitio namin, kung makikita mo yung pinakamalawak na bundok sa kuan, doon sa kuan, tinatawag namin na Pantaron Range. Pantaron Range, yes, sir. Ang Pantaron Range, sir, yun ang lalagpasin mo. Yun ang lalagpasin mo para makatawi doon sa Bukidnon. Yes, sir. Bukidnon na talaga. Ganon ang paaralan ko, sir, ay Natulinan, national. Oo, parang national din yun eh. So, dalawang araw lalakarin mo para makapunta ng eskwelahan mo? 2 araw lalakarin ko, sir, kasi nga, yung karga ko na kamuti. Yun saging, yung baon mo? Yun yung baon ko na mabigat. Oo. So, 1 linggo ka na doon? 1 linggo yung kuan. Ganito, sir. Simula nung grade 3 ako,
ay nag-aral ako ng salugpungan, grade 1. Sa salugpungan na talaga, sir. Doon na nagkuan yung mother ko. Naghanap ng kung saan makabili ng para gamit ko, purol, yung pangsuot ko sa kuan paralan. Sa Kasi school. wala talagang magbibigay sa akin, sir. Lahat ng mga pamilya sa father ko ay talagang sobrang mas mahirap pa rin, sir. Kaya ang ginawa ng mother ko, pag may mga manok na kuan, naiwan dyan sa kuan, ibinta na lang, pero sobrang mura sa kuan dati, manok sa bundok. So, kaya, yes, sir, binibili yung manok ng kuan, 100, kaya yan ang binabudget ko, yung 100, budget ko good for kuan, budgetin ko yan hanggang sa ilang linggo, sir, kung pwede, mga J's, ganun. So, binabudget ko talaga. Hanggang sa grade 4, grade 5, grade 1, grade 2, grade 3. So, nag-aral ako sa salugpungan, dito lang sa Talaingod, sa Sitio Dulian. Sakop lang ng Talaingod, grade 3. Pero hindi ko rin natiis, sir, kasi may malaking kuan, may malaki na suba. Anong tawag doon sa suba? Yung river na Talumo. Oo, sir. Kasi minsan araw-araw ako na kuan, mag-stay ako ng isang linggo sa Dulian, wala akong ma-standbyan doon. Kaya mahirap. Gugustuhin ko pa na uwi ako sa kuan. Ganun na lang ang ginawa ko. So, ang mahirap doon kasi yung kuan, yung river. Pag nagbabaha. Yun. Nakakatulog ako doon sa kuan, sir. Nakakatulog ako doon lang sa kuan. Hindi ako nakatabok sa kuan. Hindi ako nakatawid hindi ako nakatawid doon sa sitio namin. Naranasan ko yan, 2 bisis. Anong taong ka nun? Ilang taong ka nun? Mga 13 years old or mga ganun, sir. Ganun palang 12. buhay. Oo, sir. Ganun palang buhay ng Yes, sir. batang tribo talaga, Yes, no, dito sa yung ganun na wala naman kasi talagang daan. Kaya, sige, tuloy natin yung kwento ng buhay mo. Nag-aral ka, mother mo na ex-NPA, kahit anong ginagawa niya lahat para sa inyong magkapatid. Oo, sir. Tapos, Yun, sir. Nag-stop na ako kasi sabi ng mother ko, mamatay ka na dyan sa pag-aral mo dyan sa Dulian. Mag-stop ka na lang. Kasi para kuan na tayo, yung pagtabas na taniman ng kuan, makatanim tayo ng humay. Para susunod, maka-proceed ka na sa pag-aral mo. humay rice, Oo. upland rice. Upland rice, yun, sir. Kasi 1 taon man yun ang limit bago ka makakain. So, yun, nag-stop ako. Sabi ko, wala na talaga ang magawa eh. Iyak na iyak ako. Kasi pangarap ko kasi magsundalo dati. Ganun ba? Oo, sir. Kahit pero hindi ka pa nag-armado dati? Hindi pa, sir. Hindi pa. Kasi nakikita ko yung mga astig pala, no? Pag maging sundalo. So, yun. Pagka mas maganda tong kwento, sir. Sige, go. Nag-mix ako, sir. Go. Nag-mix ang, anong tawag doon? Anong tawag? Teknolohiya, mamaya na. Ayun. Hanggang sa pina-stop ako ng mother ko at iyak na iyak ako doon sa sa bahay at kahit maliit ako pero lalanot din ako. Lalanot. Ano nga ba yung lanot? Yung lanot, sir, yung Baging fiber yan, diba? na yes, sir. Lanot o abaka? Yung abaka, sir, Ang lanot, abaka? Ang abaka, yung nandun pa sa puno. Oo. Pagkatumba nun, sir, maraming proseso para maging lanot na siya. So, ginaganon-ganon mo pa siya, ginaganon-ganon mo pa siya. Hilain mo. Hilain. Yun ang naranasan ko. Kaya, itong kuan parang nabali. Itong kuan ko. Kasi malit pa ako noon, naghila-hila na ako ng lanot. So, mahirap. At hanggang sa pina-stop niya ako ilang buwan, sabi ko, gustong-gusto ko sana mag-aral, mama. Sabi ko. Sabi ng mother ko, sige, maghanap ako ng kuan, baka pwede doon sa pinsan ko doon sa bukid nun. So, sobrang napakalayo, sir.
Sabi ko, sige, ihatid mo na lang ako doon. At doon nagsimula na, paghatid pa lang sa akin, nakakuan na yung baon ko na kuan, yung kamote na isang sako. Isang sako ang kinarga niya. Oh, tapos ang pinapakuan sa akin yung karnaba na saging. O kalahati ng sako. Yun yung baon mo ko. para Yes, mag-aral. Sir. Nag-aral, naglakad na kami, sir, papuntang Bukidnon. Kaya wala mang masasakyan eh. At doon lang kung direct, doon, mas kuan doon, mas bintaha doon kasi direct ka na doon. Kung dito ka pa sa Talayong dadaan, sobrang ang layo na. So, naglakad kami, sir, itong sitio na Lubas, Pantaron Range, at nandun pa sa kabila yung kuan na talaga, yung paaralan, yung natulinan na paaralan. So, yung sinusubay namin yung mga, anong tawag doon sa busay, yung mga matataas na kuan doon, yung inaakyat namin yung mga, ganun yung busay, daan, waterfall. Oo, sir, so, ganun, para lang makapag-aral ka. Yes, sir, para lang makapag-aral ako. At doon, sir, natutulog pa kami sa Pantaron Range kasi mabigat yung dala namin. Mga alas 5 dating na kami sa Pantaron. Pagka alas 5, mga alas 6, ganun, nalalakad na naman kami patungo ko ng mga alas 3, nakarating na kami sa Natulinan. Natulinan, anong bayan ng Bukidnon yan? Yes, sir, bayan na ng Bukidnon. Anong Bukidnon, mga Quezon? Yung sir, yung Natulinan, yan na pala yung boundary ng Talaingod to Bukidnon. San Fernando? San Fernando. Okay. Yan. So, ang pinakamahirap doon sa nag-aral na ako doon. Nag-aral na ako ng grade 4, grade 5, hanggang sa grade 6 ako doon sa Natulinan. So, sa pagsisimula pa lang sa pag-aral ko doon ko na talaga naranasan yung araw-araw na umiyak ako kasi yung pagkain ko talaga. 2 araw lang yung baon ko na kamuti. Kasi marami yung mga paryente daw ng mother ko na naghihingi kasi wala rin silang makain doon. Patay gutom yung mga tao rin doon kasi nagtatanim sila ng mais, kinakain ng daga. Yan ang pinakamahirap doon. So wala nang natira na tanim. Kaya pag may nadala na galing sa Nalubas sa amin, yun tinutulungan kami sa pagkain ba. Kaya madali lang. Mo, So yung baon mo na kamote na baon mo sana kung sana. Yes, sir. Baon ko sana pang sir, pang 1 week or 2 weeks. Wala na. Oo. So, ang gagawin ko, sir, doon ako naiiyak kasi yung mother ko, ang limit niya sa akin, mga 1 week or 2 weeks. Sabi ko, hindi. Ano ibig sabihin limit? Yung limit, sir, yung estimated na maubos yung budget. Budget mo yes, na sir. Kamote. Oo. Sabi ko, paano ako bumalik doon na hindi ko kayang maglakad na mag-isa? Tapos yung mother ko, bumalik na naman siya sa Talaingod. May kasama naman siya na nag-aatid sa kanya papuntang Talaingod. So, doon ako naiyak. Wala akong makuanan. So, naglapit-lapit ako sa teacher. Sabi ko, ma'am, wala akong makain. Sabi niya, sige, magbugas ka ng pinggan, pero isang bisis lang na pinapakain ako. Pagka hapunan or wala na. Yung tanghalian lang talaga. So, nagtiis ako ng panghapunan, wala na akong pagkain. Pagka umagahan, wala naman akong kain. Pero nag-aral pa rin ako. Pagka tanghalian naman, wala pa rin akong kain. Pagka kasi marami yung mga estudyante na nakakuan sa kanya eh. Kasi yan tinutulungan din. Tinutulungan. Tapos at hanggang sa pagkahapon wala na akong nagbalik sa paaralan sa Launa. Sabi ng teacher, bakit hindi bumabalik si kuan dito, si Bago? At doon hinanap na ako ng mga kaklase ko. Nandun ako sa bahay, nag-iyak. Iyak ako doon sa bahay kasi gutom na eh. Walang magbibigay ng kuan kahit 5 lang man or kuan. Wala talaga. So, yun sir, mahirap no. At yung mother ko talaga, wala talagang pira na may bigay sa akin. Ang kayang-kaya lang niya yung yung lagot mo na pagkain na ibigay niya sa akin. Sabi niya, kung kami sir, magbinta kami ng lanot sir, dadalhin pa rin doon sa Bukidnon. Pero yung mother ko hindi niya kayang magdala doon sa Bukidnon kung siya lang mag-isa. Kaya walang maibigay sa akin na pira. Grabe yung... So, yun sir, totoo, honestly, mamatay pa ako kung hindi totoo ang mga sinabi ko, sir. Mahirap talaga, sir. Kaya, pagkatapos doon, sir, sabi ni yung uncle ko na si Dato Pablo, sabi ni Uncle Pablo,
yung parente ng mother ko, pinsan daw niya doon sa Bukidnon. Sabi niya, Mawi, pag nagugutom ka mamaya, may saging dyan, oh, kasi wala ka ng pambaon. Tubain mo lang yung saging na garnaba na maganon pa yung kuan. O, bago pa nagkuan, namulaklak yung saging. Yun sir, pinilit kong tinuba yung saging kasi gutom na eh. Oh, sabi niya, wala talaga tayong makain. Tapos naglipat na sila doon sa kanilang sa kuan nila sakahan. Iniwan nila ako sa bahay. San Fernando na to. Nasa San Fernando. Oh, sa San Fernando Bukidnon na sir. Sabi ko may mga tao pala na kuan. May mga tao pala na minsan naawa, minsan wala. Pero yun lang, nagtiis lang ako hanggang sa kuan sir. Paano ka nabuhay? Pagka kuan na sir, pagka ikalawang araw na. Sabi ko anong gagawin ko? So nagpunta ako sa kuan doon sa Masalugpok. Sitio Masalugpok. Kasi may nalalaman ako na auntie ko doon sa Masalugpok. Yun, binigyan niya ako ng kuan, mais na bigas. Yung mais na bigas. Doon, masaya na ako doon. Binigyan niya ako ng parang 3 sopa ata. Tsupa na kuan, bigas na mais. Yun, bumalik ako sa kuan. Sabi ko, sige, baunin ko na lang to hanggang kuan. Pagkalaman ng kuan ng mga kasamahan ko na may kuan naman ako, doon tinulungan naman ako sa pagkain ng kuan. Yun ang mahirap sir ba? Pag kuan, walang-wala talaga. So mahirap naman na hindi tayo mag-share sa kuan. Kasi naggutom din sila eh. So yun sir, ang pinakamahirap doon, walang-wala na talaga akong magagawa kasi wala nang pagkain ko talaga. So napilitan akong nagbaklay, naglakaran galing Bukidnon. Balik sa doon inyo. Sa Nalubas. Uwi ako doon sa Bukidnon ay sa Nalubas. Pagka kuan na sir, mga alas 5, galing na ako doon sa Bukidnon. Hanap na yung teacher kasi kuan 2 araw ako wala nakita sa paralan. At sabi ko, ay hindi. Nagbalik na ako sa kuan. Ang problema doon, matatakot ka, wala kang kasama sa kuan, tapos bata ka pa eh. Marami kang iniisip-isip. Hanggang sa nakaabot ako sa kuan sir, sa Nalubas, nakatulog din ako sa kuan tinawag na mo na Salay. Salay Bukid sa Pantaron. Nakatulog ako doon. Doon ako natutulog sa puno ng kahoy kasi natatakot ako doon sa kuan. Wala na yung mother ko. Doon ako natutulog sa kuan sir, ganon na kuan, sa kulab sa amin ang tawag doon. Kahit yung mga tao na pumunta doon, may ginawa sila na parang kubo-kubo na kuan, tinutuluyan ng mga tao kung galing sila dito sa Talaingod. Natatakot ako kasi wala akong kasama. Kaya nag-akyat ako sa kuan, yung punong kahoy, doon ako natutulog sa kuan sir. Tapos may parang manok na anong tawag sa magtugaok sa amin? Sa inyo? Labuyo yan, wild chicken. Yes sir, pero hindi yun labuyo sir. Ginaganon-ganon yung mga kuan doon sa ibaba ng kuan sir. Tapos may bata na umiiyak na kuan, parang kuan, ilabay-labay na bata ba? Ganon. Yung isa, parang manok, tingog na manok. Doon ko talaga naranasan sa Pantaron Range sa mga alauna ng gabi sir. Doon nakagising ako. Sabi ko, ano kaya yun? At natatakot ako sir. At pagka kuan sir, yung kuan niya, yung mga kahoy-kahoy, ginaganon-ganon niya sa ubo sir. Tapos, ano, animal yan? Hindi ko lang alam sir. Kinukwento ko man yan sa kuan. Yan sir ang sabi ng lolo ko sir. Aswang. Aswang daw. Sabi niya, yung Pantaron na yan, nung dati pa, yung mga aswang dyan, makikita mo. Ngayon, hindi mo na sila makikita. Pero makarinig ka na lang. Oo. So anong, ganon? Yes sir. Yan ang kwento ng lola ko. Pero nung ikaw mag-isa ka, buhay pa yung lola ko sir, kahit kung kuan sir, interviewin niyo sir. Pero ano siya? Ikaw mismo? Ako yung nakarinig talaga sir. Na ganon? Pero hindi ko nakikita yung kuan. Kasi makita naman sa ibaba sir, wala mang tao doon sa ibaba. Pero naririnig ko talaga na batang umiiyak. Aray. Pagkatapos manok na kuan, yung labuyo na pero kuan, mabilis. Ganon, parang marami eh. Oh, yan ang isang karanasan ko sa pag-aaral na hindi ko malilimutan. Sabi ko, mamatay na siguro ako dito, no. At nagdasal, magbabaya, tulungan mo ako. Anong magbabaya? Yun yung... Ang magbabaya sa amin, sir, yung
Si God pa rin, sir. Yun yung God ng God, God namin ng Manobo. at Manobo. Pag sinabi naming magbabaya, kahit kung papaano, kung may mga mangyayari na hindi masasama, sir, ng mga masasama na pangyayari, pagaan sa loob namin na walang mangyari kasi si God ang bahala sa akin. Okay, yan yung first episode sir. ni Maui.